Ngayon po ay pag-uusapan natin itong naging desisyon ng Regional Trial Court ng San Juan City na kung saan ang petisyon na isinampa ng ating senador, ng ating senador na si Jinggoy Estrada na humihiling na maglabas ng isang temporary restraining order ang hukuman upang patigilin na itong si Bryce Hernandez, isa sa mga testigo dito sa flood control program na pagbawalan na siyang magsalita tungkol dito sa mga akusasyon laban sa kanya dahil ang patuloy na pagsasalita ni Bryce Hernandez ay nakakasira talaga sa kanyang reputasyon. Masasakit na salita, mga bintang, no, mabibigat na bintang na siya ay sangkot sa pangungurakot, pagdarambong. At bago to lumala, ang gusto ni Jinggoy, pigilan ng hukuman through the issuance of a temporary restraining order. So ngayon, pag-uusapan natin, paano ba gumagana ang paunang injunction sa ating bansa? So, bago natin na ipaliwanag, ano ba ang pinagmulan ng kanilang pagtatalo tungkol dito sa kaso na to? Si Bryce Hernandez kasi isang dating engineer dyan sa DPWH sa Bulacan ay naimbitahan dyan sa Kongreso, sa Senado upang isiwalat no, kung ano ang nangyayaring korupsyon dyan sa flood control program. At isa sa kanyang pinagbintangan ay si Jinggoy Estrada na naging proponent at nag-sponsor ng allocation ng at least 355 million pesos para sa flood control project dyan sa Bulacan. So dito, parang sinabi ni Bryce Hernandez, direkta yung accusation no? Direkta yung accusations na may kickback na 25 to 30% from the total amount of the flood control program cost. Humihingi daw si Estrada ng commitments, ang tawag nila commitments o yung kickback o yung commission sa bawat pondong ilalagak do sa mga programa sa pagpigil sa mga baha. Sabi ni Jinggoy, medyo sirang-sira na ang kanyang reputasyon sa mga patuloy na mabibigat na bintang na ginagawa ni Bryce Hernandez na sinasabi niya doon sa legislative inquiry tsaka dyan sa Senado. Kaya nga lamang, unfortunately, ang ating hukuman dyan sa San Juan City, yung RTC, hindi pumayag na maglabas ng TRO. Sabi nila, kumalat na yung mga sinabi ni Bryce, wala nang saysay na pagilan pa na siya ay magsalita. Nakatatak na sa internet ang mga akusasyon, kumalat na. It's already public knowledge, no? Yung mga akusasyon laban kay Jinggoy. Kasi alam niyo po, yung TRO, kaya ini-issue yan para ma-prevent yung harm that may be experienced by the complainant. So it's more of a provisional remedy to prevent the occurrence of the harm, no? Para hindi masira yung pangalan, yung reputasyon, yung karera sa politika, no? Ni Jinggoy Estrada. Kaya lang sabi ng korte, wala, there is nothing to be prevented here. Bakit? Nag-occur na yung yung mga paninira laban kay Jinggoy. At there's nothing na ipiprevent pa. Sabi ng korte, the court cannot undo what has been done already. So, fait accompli. Now, the thing has already been accomplished. So, ibig sabihin, friend's word yan friend's term, fait accompli. When the thing has already been accomplished, hindi na, ano pa magagawa ng korte kung nandiyan na yan, it will already defeat the purpose of the TRO. So, kaya denied yung kanyang petition for the issuance of a temporary restraining order. At pero may kasunod pa naman yan kasi yung kanyang main case na damages, yung kanyang complaint for damages, meron ding nakaakibat dyan no? Meron siyang hinihinging additional remedy, provisional remedy na mag-issue ng writ of preliminary injunction. No, dito naman sa writ of preliminary injunction, ang gusto niyang mangyari dito ay ma-maintain yung status quo ante. Ibig sabihin, kung ano yung kondisyon o sitwasyon bago pa no mangyari itong harm na gustong iwasan ay dapat ma-maintain yon. So titingnan natin kung i-grant ng husgado yung kanyang petition for the issuance of the writ of preliminary investigation. So hindi din sigurado kung mananalo si Jinggoy Estrada dito sa preliminary injunction. Marami kasing pwedeng makaapekto no doon sa desisyon ng korte. Kasi basically almost the same ang objectives nitong TRO at saka nitong injunction. Kaya nga lamang doon sa TRO may character pa immediate and emergency yung kaso na dapat agad-agad mag-issue ng order ng korte upang maiwasan yung harm
yung injury that is considered as irreparable, yung magiging injury ng complainant. So ganun din do sa sa injunction, kaya nga lamang ito may full hearing doon sa sa temporary restraining order ay pwedeng ex parte yan eh. Ilalabas kagad, ibig sabihin ex parte kahit walang notice doon sa kalaban, mag-i-issue si judge ng temporary restraining order. Kaya nga lamang limited ang validity noon, good for 20 days lang yon. Si writ of preliminary injunction ay yan, effective yan until such time na makapag-render na ng desisyon ang ating hukuman. At yan pwedeng i-issue during the first trial or sa kagalagitan o bago matapos yung kaso sa hukuman. So tingnan natin kung ilalabas yung writ of preliminary injunction laban kay Hernandez, kasi pero dito merong komplikasyon to sa ating saligang batas, kasi paano pipigilan magsalita ang isang tao na may halong katotohanan para sa kanya dahil hindi naman intentional na magsinungaling siya, dahil ang kanyang mga sinasabi ay ayon din sa kanyang karanasan at ayon na din sa mga sinasabi ng kanyang boss na si Hernandez, si Alcantara, no? So kasi dapat dito mapatunayan ni Jinggoy na although alam niyang hindi totoo yung mga binibintang sa kanya, nagpatuloy pa din si Bryce Hernandez na sabihin yung mga akusasyon laban kay Estrada, although alam niya hindi naman totoo yun. Okay, so kailangan patunayan din ni Jinggoy na malaki yung pinsalang matatamo niya kung hindi siya bibigyan ng injunction. Okay, so medyo mabigat ang laban ni Senator Estrada dito sa kanyang kaso pa na complaint for damages. Pero meron naman siyang kasong isa doon sa Quezon City, yung perjury tsaka yung libel. No, yung baka pwedeng pumanig ang hukuman kay Jinggoy doon sa kasong perjury, doon sa criminal case, kasi itong nasa San Juan, civil case to complaint for damages. Kaya lang isang problema nakikita ko dito, yung damages, kung ito ay base doon sa hinihingi niyang injunction at sinasabi doon na, kasi pag humingi ka ng TRO at injunction, merong character na nagkaroon ng irreparable damage, magkakaroon ng irreparable damage. So ibig sabihin ng irreparable harm or irreparable injury ay yung pinsala sa kanyang reputasyon ay hindi kayang bayaran ng pera. No, at kahit ano pang amount of money yan, hindi kayang bayaran ng anumang uri ng kompensasyon, hindi kayang bayaran ng pera. At dahil doon sa sinabi ni Hernandez, nawalan siya ng trabaho, nasira ang kanyang relasyon sa publiko, at patuloy siyang nahihirapan na hindi kayang solusyonan ng pera. So, dapat mapatunayan ng Estrada rito na talagang walang basihan na legal yung lahat ng akusasyon ni Hernandez. So, problema dito ay paano naman patutunayan ni Senator Estrada na yung mga pinagsasabi ni Bryce Hernandez ay talagang walang katotohanan at puro invento lang yun, at talagang ang intensyon ay talagang sirain siya na sirain para tuluyan na siyang mawala sa larangan ng politika, sa public service. No, medyo mabigat, no? It's going to be an uphill battle on the part of the senator from San Juan City na patunayan na talagang mali ang sinasabi ni Bryce Hernandez laban sa kanya. Pero may sabi ni Jinggoy dito, may paglabag daw sa sub judice rule, no? Ano ba yung sub judice rule? Dito kasi sabi ni Estrada, nilabag daw ni Hernandez ang batas nang nagbigay siya ng mga pahayag na maaaring maka-impluwensya sa korte, no? Pero dito kailangan ipakita din ipakita na alam ni Hernandez na may kaso na isinasampa. Pero nagpatuloy pa rin siya sa pagbibigay ng mga pahayag. Kaso wala namang yatang alam si Hernandez. Nung nagsasalita siya, hindi naman niya alam na ididemanda siya o sasampahan siya ng kaso ng senador na si Jinggoy Estrada. So dito, inaatake ni Jinggoy yung kredibilidad ni Hernandez. So sabi ni Jinggoy, hindi dapat paniwalaan itong si Bryce Hernandez, no? So ganun pa man, kailangan pa rin, no? Patunayan ni Jinggoy Estrada na itong si Hernandez ay may masamang motibo
may kasaysayan ng pagsisinungaling. Kumbaga, consistent no? Liar, no? O walang sapat na kaalaman para magbigay ng maaasahang pahayag. Ano pa ba? So, pwede ding sabihin ni Estrada na ang sinabi ni Hernandez na tumanggap siya ng tongpats, no, na 10 milyon o 20 milyon o ilang milyon man yan sa isang proyekto sa nabotas noong 2010, no? Ay mali. Pwede siya magpakita ng papeles mula sa barangay, mga dokumento ng proyekto, at mga testigo mula sa mga opisyal para patunayan walang ganoong proyekto sa nabotas noong 2010 o na mas maliit ang pera na ginamit at maayos itong naitala. So dito dapat ipapakita nito na walang katotohanan ang sinasabi ni Hernandez at gawa-gawa lamang niya lahat ito. Lahat yung guni-guni lang. Guni-guni lang dapat ni Bryce Hernandez. Kaya nga lamang dapat meron siyang konkreto at matibay na ebidensya upang mailabas yung writ of preliminary injunction, no, laban dito kay Bryce Hernandez. Dito sa kaso na to ni Estrada, sinasabi niya na yung pagkasira ng kanyang pangalan, yung pagkasira ng kanyang reputasyon ay hindi kayang ibalik, no, ng isang kompensasyon dahil hindi ito kayang sukatin sa pera, no. Ang epekto na talaga nito ay talagang irreparable yung injury na masusustain niya. Dito kailangan ipakita ni Estrada na ang lahat ng sinabi ni Hernandez ay nagdudulot ng patuloy na problema na hindi kayang ayusin ng pera. No amount of compensation can repair the damage, the injury, destruction, or pagkasira sa kanyang reputasyon. Hindi kayang pantayan ng pera. So, yun yung irreparable injury. Yun ang ibig sabihin niyan, no? At so solely, ang kaso ni Senator Jinggoy Estrada laban kay Bryce Hernandez ay hindi lamang tungkol sa temporary restraining order o sa preliminary injunction. Ito ay tungkol sa mas malaking tanong. So, paano natin babalansehin, no, ang karapatang magsalita at ang karapatang protektahan ang ating pangalan sa isang mundo kung saan ang isang click ay pwedeng magpakalat ng kasinungalingan. Ang desisyon sa kasong ito ay magiging gabay sa ating lahat. Sa mga politiko, sa mga mamamahayag, yan, yung nasa media, at sa bawat Pilipino. Dito, ito ay magpapaalala sa atin na ang bawat salita ay may bigat. At ang hustisya ay dapat maging patas sa lahat. Kailangan naman yan palagi naman ganyan, di ba? Na ang hustisya ay dapat maging patas sa lahat.